So maraming salamat kay Brother Hussein, Brother Abdurrahim at Brother Omar. Siguro maganda nito ang pag-usapan natin yung tungkol sa ating kaligtasan. Tayo nagsama-sama. Ayun nga, ang itong timang ito pinag-usapan namin, ang turo ng Islam, paano ka mailigtas, at ang turo ng Kristyanismo, paano ka mailigtas. At alam mo bro, Abdurrahim, magandang bagay ito na nagsama-sama tayo na parehong mga dating Kristiyano. Ayun na nga. Hilonggo. Si Brother Abdurrahim, ano yan eh, dating ano yan, anong dating reliyon bro? Anong dating reliyon mo? Wala akong reliyon, pinasukan ito lang. Brother Omar, ETS. Walang reliyon yan. Wala. Tapos si Brother Hussein, daming reliyon ito bro. Yan, at ito ang reliyon dinaanan yan. Ang panghuli Islam. And then si Brother Omar na dating Romano Katoliko. Ako naman dating Sabadista. Ayos. So talagang yung ating ano ngayon, program ay punong-puno ng ano ito, ng idea kung pag-usapan ay religion, Brother Abdurrahim, no? So ikaw man ang pinakabata sa lahat sa atin. Pinakabata. O edi ikaw ngayon ang mag-umpisa, Brother Abdurrahim. Alam mo kasi, pinag-usapan namin, ngayon lang. Ang daming mga matatalinong taong nasa Katoliko. Doon kagaling, di ba? Meron kayong mga abogado diyan. Meron kayong mga tawag nito, mga doktor o philosophy. Nandun lahat yung mga matatalino. Bakit hindi nila maintindihan yung nakasulat sa Biblia? Kasi ang pinag-usapan namin yung Trinidad. Wala kang mabasang Trinity sa Biblia kahit na anong kasing banal na aklat, wala kang mabasa nun. Mas mabuti pa sa Quran, Brother Abdurrahim, may Trinity. May Trinity. Pero sa Quran wala. Kaya nga, Sa Biblia, wala. nagtaka kami, bakit ganun ang paniwala ng mga matatalinong Katoliko? Siguro ang pagkakaalam ko, hindi nila binabasa ang Biblia. Nakikinig lang sila sa sabi ng kanilang pastor. Bro Abdurrahim, nabanggit mo yung salitang Trinity. Eto, sabi mo walang Trinity sa Biblia. Wala kang mabasa. Mabuti pa sa Quran may Trinity. Binabanggit mismo dito sa maluwalhati. Letra por letra. Letra por letra. Letra. Basahin natin ba? Omar? Basahin natin. Okay, ganito po sinasabi. Take note sa atong mga tagpalamati nga ibigay ang sura bro. Okay. Aya. Surah 4, Surah An-Nisa, ang aya ay 171. Okay? Moni ang iyang Arabic. Bismillahirrahmanirrahim. Ya akhlal kitab. Okay? La taglu fi dinikum wa la taqulu qullallahi ilal haq. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullahi wa kalimatu alkaha ila Maryam wa ruh min fa'amidu billahi wa rusuli wa la taqulu thalatha. Yun Wa ang la Trinity. taqulu thalatha. Trinity. Anong kanyang pinakamalapit na kahulugan? Ganito, sabi niya, o ang kanang kasulatan. Ibig sabihin ito bro Abdurrahim, yung mga Hudyo at Kristiyano. Huwag kayong magmalabis sa hangganan ng pananampalataya. At huwag din kayong magsabi ng tungkol kay Allah maliban sa katotohanan. Illa bilhaq. Ang Mesiyas na si Jesus, ito na. Inamal Masihu Isa bin Maryam, na anak ni Maria, ay hindi hihigit pa sa isang sugo ni Allah at kanyang salita, kalima, no? Salita, na kanyang iginawad kay Maria at isang ruh na kanyang nilikha. Alalaong baga ang kaluluwa ni Jesus ay nilikha ni Allah sa makatuwid siya ay kanyang alipin at si Allah, at ang espiritu ay hindi magkapantay o magkatulad, kaya't manampalataya kay Allah at sa kanyang mga sugo. Huwag kayong magsabi ng Trinity. Yun, Brother Klaro. Huwag kayong magsabi ng Trinidad. Trinidad bro. Huwag kayong magsabi ng Trinidad. Huwag daw magsalita ng Trinidad. Bakit? Bakit hindi pinapasabi ang salitang Trinity sa ating maluwalhating Quran? Ito ang rason. Sabi niya, "Intahu khairan lakum." Yun ang nakakabuti sa inyo. Nakakabuti pala sa tao na hindi niya sabihin na tatlo ang Diyos o Trinity. Innamallahu ilahu wahid. Katotohanan ang inyong Diyos ay wahid. Iisa. Kaysa sa Biblia po, tama yung sabi ni Brother Abdurrahim, wala pong mabasang Trinity sa Biblia. Ang mabasa natin sa Biblia bro, Omar, isang Diyos lang. Isa. Walang tatlo. Na may tatlong isa o tatlong persona.
tatlo na naging isa, walang ganon. Pero sa ating maluwalhating Quran, binabanggit yung Trinity, pinapatigil silang magsalita, Brother Omar. Tayo, dating mga Kristiyano. Si Brother Omar, dating Katoliko yan. Ako, dating Sabadista. Si Brother Abdurrahim, walay relihiyon na siya. Si Brother Hussein, Katoliko, Sabadista, Iglesia, tanan-tanan na, sublanan niya. Isa lang ang amuang relihiyon nga gibagsakan. Paano nangyari ito, bro, na tayo na magkaiba ang ating relihiyon, ang bagsak nating lahat sa Islam? That is because sa Islam natin nakita ang tamang pananampalataya. Ang pagkilala, ang pagsamba sa nag-iisang Diyos, dito sa Islam, walang Trinity. Walang tatlo, isa na naging tatlo. Tatlo, ginawang isa. Only one. Allahu Akbar. Bigyan mo ko ng sample, Brother Abdurrahim. Alam niyo yung nanggaling yung Trinity na yan. 300 years bago nawala si Jesus Christ, saka lumabas yan. Correct. Nung i-revise nila ang Bible from the original Orthodox, Russian Orthodox, na i-revise nila sa King James Version, doon lumabas yung Trinity. Actually, hindi naman ulang Trinity. Hindi ganito nakasulat sa Bible. Second John yata, First John 5:7. Sa King James, nakasulat ay ganito ang pagkasulat sa English. For there are three that bear record in heaven. Ang sabi doon sa English. The Father, the Son, and the Holy Ghost. And these three are one. Walang Trinity doon, ha? Wala. For there are Kasi three iba yung that bear three. record in heaven. Ulitin ko. Correct. The Father, the Son, and the Holy Ghost. And these three are one. Yun ang umpisa na nagkaroon ng Trinitarian sa Biblia. Dahil sa King James Version na yan. Correct. Ngunit sa ibang, basahin mo nga sa ibang sikta, Brad. Dito sa akin, Bro Abdurrahim, walang sinasabing ganun katulad sa sinasabi mo. Wala. Although pareho tayo ng parehong talata, pero iba ang laman. Iba ang laman. Yung sinasabi mo na for there are three that bear records in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. King James Version. King James Pero Version. inumit siya, bro. Tinanggal siya sa ibang version ng Biblia. That is why, dito sa Biblia ang dala-dala ko, Wala na ngayon yan. ganito ang pagkakasabi. Tingnan mo 1 John 5:7 sa Tagalog. At ang Espiritu ang nagpapatutuo sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Ganun lang. Wala sinasabi. Walang sinasabi. Wala. Bakit? May tinatawag na omisyon. Yun na nga. Bakit kung yun ay salita ng Diyos, Brother Abdurrahim, bakit tinanggal? Yun na nga. Kasi ang nangyari kasi, from Russian Orthodox, nakita nila marami daw mali. From Russian Orthodox to Douay version, to King James version, inirevise nila dahil maraming mali sa nauna. Nung lumabas ang King James version, lalong dumami ang mali. Lalong dumami ang mali. Doon lumabas yung sinasabi ng Jehovah's Witness na there are 50,000 errors in the Bible. Allahu Akbar. Hawak-hawak ngayon, Brother. Ngayon, ang nangyari, ni-revise uli yung King James Version. Lumabas yung revised standard version ng American version. Bro, Doon na, sige bro, continue bro. Continue. doon naman sa revised version, ang lumabas, ang Marcos yata, binawasan naman nila ng 12 verses. 12 ka versikulo ang binawas, naging 8 na lang ang 20, last chapter ng Marcos. Binawasan nila ng 12 ka versikulo. At sa John 8 naman, inumpisahan nila ang versikulo hindi sa 1, doon sa 11 sila nag-start. Correct. Nagkaroon na naman ng maraming mali. Kaya, ni-revise uli. So, alam mo ang Biblia ngayon, Brad, yung nung nalaman ko ang Biblia, 6 na klase. Ang Biblia. Yung unang Biblia, Russian Orthodox, na sinasabi nila, is composed of 88 books. Imagine 88. Yung isa is 46 books. Yung iba nga, binigyan mo sa Russian Orthodox. Lumabas ang Douay version, 73 books. Lumabas ang charismatic, 78 books. Lumabas ang born again, 76 books. Lumabas ang King James version, yun na 66. Doon na nagsimula,
sa may kasama kami na ang term niyang sinasabi, doon na nagkabikos-bikos ang Biblia. Yung nagkabikos-bikos ang Biblia. So, yun ang mga nangyari kasi kung bakit hindi ko maintindihan ang daming mga scholar ng mga Christian really, kung Correct. mga Christian na ano, bakit hindi nila nagawa ang mga ano na yan? Oo. Alam mo bro, malungkot ito na katotohanan, Brad Omar, na itong Biblia ay tadtad ng contradiction at mga pagkakamali. Iyan na nga. Ang pinakamalungkot dyan na aspect, kasi okay man lang sana bro kung ang Biblia may mali. Halimbawa, granting may mali ang Bible, no? Okay lang sana yon kung meron tayong maatrasan. May Yun nga. maatrasan ka ba? Ibig sabihin, pwede mong i-correct ito. Bahala mali yung translation ng Biblia na hawak ni Brother Abdurrahim, hawak ni Brother Omar at sa akin. Okay lang mali yan kung meron tayong maatrasan na Biblia na masasabi natin yun ay walang mali. Walang mali. Which is the original sana. Ang problema bro Omar, kasi wala nang original ang Biblia ngayon. Tama, wala Wala nang original. Wala tayong babalikan na. Wala Wala. nang kung Kasi kung mabasa mo yung ano ni Ellen G. White sa Adventista, yung sa kanyang libro, the Bible we read today is not the original Bible. It is written by the hands of yung mga underwriter. Yung iba, pinagpalitan nila ang mga litra. correct. Pinalitan nila na maghaon sa kanilang tradisyon. Kaya yung sabi nga ni Brad Amir, yung kasama namin dito, Oh. nagkabikos-bikos Oh. ang Biblia. Kasi- Yun ang term na sinasabi niya. kasi Kaya bro- nagkabikos-bikos ang Biblia. Kasi sinabi kasi ng Biblia rin bro Abdurrahim sa Jeremias 8:8, ganito ang sinasabi. Sabi niya ganito pakinggan niyo pong maigi sa mga nakikinig natin dyan. Paano niyo sinasabi kami ay pantas at ang kautusan ng Panginoon ay sumasa amin? Ngunit narito, ang sinungaling na pangsulat ng mga eskriba ay sumulat na may kasinungalingan. Yun ang dahilan, Brad Ayun na nga Abdurrahim, kung bakit nagkaroon ng tinatawag na nagka-letse-letse ang Biblia ngayon dahil yung mga eskriba sumulat ng may kasinungalingan Ayun dito na sa nga. Biblia. So ang sinusulat nila may kasinungalingan. Ngayon, maaaring itanong nila sa atin, Brother Omar, sabi nyo, ang Biblia sinulat na may kasinungalingan. Maaari nyo bang patunayan sa amin na may kasinungalingan nga na sinusulat dyan? So, patunayan natin sa kanila Na yan ang pinakamagandang Patunayan kasabihan, Brother kanila. Abdurrahim. Andyan ka ngayon. na Ano bang na sinasabi? yung may mga pagkakamali. Alam mo yung nakasulat sa Exodo, Okay, basahin Old natin. Testament. Okay. Walang nakakita sa Diyos na nabuhay. Kasi pag makita mo siya, mamatay ka. Correct. Ngunit, may mabasa din sa Biblia na sabi niya, nakita ko ang Diyos sa mukhaan. Genesis Ngunit naman yan. buhay ako hanggang ngayon, Genesis. Oh. Kasi, maniwala ka ba na nakasulat sa Biblia? Ewan ko kung nabasa mo, Brad. Na ang tao Pag-wrestling. wrestling sa Diyos, tinalo niya ang Diyos. Nakasulat sa Biblia yan. Paano mo ngayon yan? Sa Biblia yung Brad. Basahin. Gusto mo basahin? Basahin mo nga Basahin sa natin. Biblia. Ganito ang sinasabi, bro. Genesis 32 yata yan. Okay. 32 ang talata ay 30. Ganito ang sinasabi. Tingnan, pakinggan mong buti. Siguro simulan ko sa 29. At siya'y tinanong ni Jacob at sinabi, ipinamamanhi ko sa iyong sabihin mo sa akin ang iyong pangalan. Hindi, umpisahan mo yung sa pag-umpisa niyang 28, kwan yata. 28 tayo. Sige, ito, 28 tayo, 28. Okay, ito ang sinasabi. Sa pagdumog, diri na sa 24, bro. 24 ang pagdumog. Dumog, okay. Ang pag-wrestling. At naiwang mag-isa si Jacob. Yun. At nakipagbuno. Nakipagbuno, ibig sabihin naki-wrestling. Ang isang lalaki sa kanya hanggang sa magbukang liwayway. 25. Pakinggan mo yung salita. Nakipagbuno sa kanya isang lalaki, ibig sabihin niya ang Diyos lalaki. Correct. Okay, Hindi tuloy. babae, ha? Lalaki. Lalaki, tuloy. Okay. 25. At nang makita nitong siya'y hindi manaig sa kanya, ay hinipo ang kasukasuan ng kita niya. Paano? I-demonstrate mo ngayon, Brother Abdurrahim, kung paano hipuin yung kasukasuan sa ano? Para makita sa TV doon sa camera natin. Yan. Para makita. Yan. International tayo ngayon, Brother Omar.
Ito ang inano nung nagdumog na lalaki. Itong ganito niya. Yung kaso-kasuan Kasi yung dito niya na banda ni Jacob. Hinito. Hanggang ngayon in Israel, hindi sila kumakain ng ganito ng baka. dahil dyan. Dahil nga doon sa pagdumog ng Diyos sa tao. Hanggang ngayon, hindi nila inano yan. Okay, tuloy. Tuloy. At sinabi, bitawan mo ako. Sabi niya, bitawan mo ako. Sapagkat nagbubukang liwayway na. At kanyang sinabi, hindi kita bitawang hanggang hindi mo ako mabasbasan. 27. At sinabi niya sa kanya, ano ang pangalan mo? At kanyang sinabi, Jacob. 28. At sinabi niya, hindi na tatawaging Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nanaig. Maliwanag. Ah. Nakasulat yan. Nakipag-wrestling. Natalo niya ang Diyos. Natalo niya ang Diyos. 29. At siya'y tinanong ni Jacob. At sinabi, ipinamamanhi ko sa iyong sabihin mo sa akin ang iyong pangalan. At kanyang sinabi, bakit nagtatanong ka ng aking pangalan? At siya'y binasbasan doon. 30. At tinawag ni Jacob ang pangalan ng dakong yaon na Peniel, sapagkat anyay nakita ko ang Diyos ng mukhaan at naligtas ang aking buhay. Imagine, Brother Abdurrahim, Yun. face to face nakita niya ang Diyos. Yun ang patunay na ang Biblia may mga mali. Brother Abdurrahim, maaaring sabihin nila, bakit? Meron bang mabasa sa Biblia na ang Diyos ay hindi nakikita? Mayroon. Kasi ang binabasa ninyo, nakita ni Jacob ang Diyos sa mukhaan, Brother Hussein. Face to face nakita niya ang Diyos. At hindi siya namatay. Oo. Ngayon, para masabi niyong mali ang Biblia namin, ay dapat pagpalabas kayo ng talata na walang nakakita sa Diyos. Jesus mismo ang nagsalita diyan. Okay, basahin natin. Basahin mo. Sinabi ni Jesus mismo ang salita. sa Juan 5, pakitik note po sa ating mga tagpalaman. Mga nakikinig sa amin, patik note ninyo. Opo. Kasi mahirap na sabihin na tayo ay gumagawa ng ating Sariling mahirap yun, Brother. Ito, Biblia itong hinahawakan namin. Okay, Juan 5:37, ganito ang sinasabi. At ang Ama na nagsugo sa akin ay siyang nagpatutuo tungkol sa akin. Kailan may hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, ni hindi man ninyo nakita ang kanyang anyo. Iyon, Maliwanag. maliwanag. So, maliwanag ng maraming mga pagkakamali. Dadagdagan pa natin, bro. Ayun nga. Dadagdagan pa natin dahil maaaring sabihin nila, hindi po kami naniniwala kay Jesus Christ. Grabe naman, no? Kay Jesus Christ talaga hindi maniwala. Sabi nila, doon kami maniwala sa kay siguro kay Pablo or kay Juan. Okay, ganito ang sinasabi ni Juan, bro. Sa 1 Juan 4 versikulo 12, ganito po ang sinasabi. Sino man ay hindi nakakita kailanman sa Diyos. English. Ano yung English? May English Bible ka dyan, bro Hussein? Wala. Bisaya yan. No man had seen God at any time. Anytime. Grabe no, mas malupit yun, bro. Kahit anong oras, walang nakakita. Kahit sa anong panahon. Sa lahat ng panahon, walang nakakita. Pero maliwanag yung sinasabi sa Genesis, nakipag-relate. Sabi niya, nakita ko ang Diyos Sa sa mukhaan. at buhay ako. Yun ang maliwanag na kasinungalingan, Brother Abdurrahim. Saka doon nagsimula yung sinasabing Israel. Pangalan ng tao yan. Hindi yan lugar. Pangalan ni Jacob na nagiging Israel sapagkat mula ngayon sabi niya, hindi na Jacob ang pangalan mo. Kundi Israel na. Hindi Israel. Dahil Sapagkat natalo niya. buno ka sa Diyos at ikaw ay nagwagi. So doon nagsimula yung pangalan Israel. Mahirap yun. Kaya doon nagsimula yung the 12 tribes of Israel dahil sa 12 anak ni Jacob. Kaya doon nag-umpisa yung the 12 tribes of Israel. Grabe, no? Ito pa yun ang istorya ng totoo. Oo. Hindi nila, yun ang iniisip ko ba,
ang gagaling nitong mga nasa sikta ng Kristyanismo. Ang daming mga, mga matatalinong tao. Bakit hindi nila nabasa yan? Bro Abdurrahim, gusto mo dadagdagan pa natin ang Ang dagdagan mo pa? isa pang kasinungalingan, Bro Abdur. Bro Omar, maaring hindi ito na nabasa ng ating mga nakikinig, pero nais kong kunin ang atensyon nila na i-take note talaga itong mga talata na ating sinasabi. No, dahil makatulong sa kanila. Exposition itong ginagawa Yun na nga eh. Ito, hindi ka panipaniwalang talata sa Biblia, Bro Omar. Alam mo kung bakit, bro? Yun daw taong papatay sa bata, mapalad yun. Papatayin mo yung bata, no? Mapalad Sabi sa ka? Biblia, you are blessed. Mapalad ka. Lalong-lalo na kapag yung pagpatay mo sa bata, ihagis mo sa malaking bato. Kaya gusto ko si Brad Omar magbabasa nito para siguradong masabi nila na Huwag ka matakot. Aklat ng mga awit 137 yan at ang talata ay ito 9 137 9 ng aklat ng mga awit. Brad Omar, basahin mo yan. Magiging mapalad siya. Sige po. Nakukuha at maghahagis sa iyong mga bata sa malaking bato. Di ba napaka kung isipin mo, Bro Omar, napakalaking ito, katarantaduhan na isang taong papatay sa bata ay magiging mapalad siya. Utos ng Biblia, oh. Paano ka maliligtas ng Brad Omar kung papatayin mo yung sarili? Hindi ko kaya to, kapatid. Wag ba? Di bali na hindi ako maging mapalad. Kaya swerte na lang, naging Muslim tayo, kahit pa paano, di ba? Pero brother, Sige, Brother Jose. may dagdag Kasi interrupt ka, sige. Surah Al-Isra, chapter 17, verse 32. Yes. Sabi sa Allah, Basahin wala natin. taqtulu awladakum khashyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Sabi sa huwag mong papatayin yung anak Correct. dahil sa kapigado. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami mismo nagbigay ng grasya Aba. at sa inyo mismo kami nagbuhay. Di ba? Correct. Bawal may patayin yung bata. Pero sa Biblia pwede. Pwede, ha? Mapalad pa yung papatay ng bata. Alam mo yung sa Biblia, sabi ni Jesus, tumulad kayo sa bata sapagkat yung bata na yun walang kasalanan niya. Oo. Eh, Walang kasalanan yung bata. correct. Sa kaharian ng Diyos yun. Sa kaharian ng Diyos. Pero ang utos sa Biblia, papatayin yun. Alam nyo, Brad, yung pinagbintangan tayo na mga Muslim na mamamatay tao. Dito mismo sa General Santos. Pinagbintangan kami dito na mamamatay tao. Dito, ang daming tawag. Yung sinabi ko sa kanila, paano kami naging mamatay tao? Samantalang kung ang basahin ko ang Biblia, mas grabe kayo kung pumatay. Mula bata hanggang matanda, papatayin ninyo. Sabi ang utos ng Diyos. Oo. At saka yung mga birhin na babae, iiwan yun, huwag niyong patayin, inyo na yun. Grabe, no? Bahala na kayo. Mayroon pa akong mayroon pang mas malupit dyan, bro, na na-discover. Oo, yun. Ha? Oh, Yung basahin mo, virgin, Brad. yung sa'yo, virgin, ha? Exempted yung mga virgin. Oo. Dito, yung mga baby at yung mga sumususo na hindi na baby, papatayin din. Papatayin din. Matindi, Brad Omar. Lumisan. Lahat. Di ba yung mga baby sumususo, no? Sumususo. Yung mga sumususo na hindi na baby, papatayin din yun. Kawawa tayo nito, Brother Abdurrahim. Kasi Basahin natin, Brother. Basahin mo. Basahin natin, ha? Ito po, para hindi na masabing gumagawa-gawa tayo ng issue, ito, basahin ko sa unang Samuel 15 at ang talata ay 3. Ganito po ang sinasabi. Ngayon ay yumaon ka at saktan mo ang Amalek at iyong lubos na lipulin ang buo nilang tinatangkilik at huwag kang manghinayang sa kanila, kundi patayin mo. Grabe, utos yun, brother. Kuman yan, kuman. Hindi yan siya patanaw. Patayin mo. Ikuman. Patayin mo ang lalaki at babae, sanggol. Kita mo, pati baby. At sumususo. Ibig sabihin, pati yung hindi na sanggol, pero mahilig pa rin Bro Omar sa pagsuso, kasama yun sa papatayin. Baka at tupa, kamelyo at asno. Walang pinipili, pati hayop. Utos ng Biblia, ha? Walang maiwan. Oh. Ngayon, sinasabi nila, tayo ay mga mamamatay tao, tayo ay mga terorista, abay, siguro mag-isip-isip muna dahil maging si Cristo Brad Omar
hindi naman siya pumunta sa lupa para magdala ng kapayapaan. Di ba, Bro Omar? Kaguluhan. Oo, Sa Mateo. sinabi ni Kristo yan sa Mateo eh. Sabi niya, hindi ako pumunta sa lupa para magdala ng kapayapaan. Mateo 10. Ang dala ko, tabak. Oo, versikulo 34, ganito ang sabi ni Kristo. Huwag ninyong isiping, ako'y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa, sabi ni Kristo. Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi tabak. O kapag tabak ang pag-usapan natin, bro, ano ibig sabihin nun? Taga yun. Sabihin Alam mo, mayroong isang ano dyan, Oh. mayroong isang teksto sa Biblia na sa Old Testament, yung sa Isaiah 9:6, sinasabi nila na mayroong darating na isang propeta. Mayroong isang anak na darating, Prince of Peace. Basahin natin. Ngayon, yun ang sagot. Basahin mo ang 9:6 Isaiah. Ganito, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, Yun, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Pangulo ng Kapayapaan, Prince of Peace, ang nakalagay sa English. Paano naging Yun, hula yun. Hmm. Ang sabi, kahit na sinong Kristiyanong tanungin mo, yan daw ay si Jesus Christ. Apo. Kahit na sinong Kristiyanong tanungin mo. Ngayon, kung si Kahit Jesus sa pari, Christ yan, anong sa pari? prinsipe ng kapayapaan, ano yung binasa mo sa Juan kanina? Sa Mateo. Anong dala niya? Tabak. Tabak. Oo. So, hindi Jesus yan. At Alam mo, mayroon pang isa dyan sa Isaiah 42, basahin mo ang Isaiah 42, 1-4. oh yes. Pero dagdag ko lang, Bro Abdurrahim, hindi talaga si Kristo ito kahit nasabihin pa Hindi, nila. marami ang dyan, marami ang kandidato dyan. Sila mga Brother Abdurrahim, basahin ko, pakinggan mo maigi yung sentence, yung sentence niya. Doon pa lang sa simula ng sentence. Pakinggan yung maigi. Sabi ganito, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Isang bata. Past tense, future. Past tense yun o future? Pastis yun. Past tense. Ito'y sinabi sa panahon pa lang ni Isaias. Wala pa si Kristo. Wala pa. Sabi dito, ipinanganak. Ibig sabihin, nandyan na yung bata. Nandyan na. Paano si Kristo ito? Di Eh, ba, man? For unto us the child, a child is born. Oy, pinanganak. Pastis na yun, na anak na eh. Okay sana kung sabi, sapagkat sa atin ay ipapanganak. Pwede pa si Kristo doon kasi ipapanganak eh. Panahon pa lang ni Isaias, ipinanganak na yung bata. Nandiyo na yung bata. Oo. Pero yun, present tense. For unto us. May nakadibate ako, bro, sa ano. Ang sa English kasi, King James, for unto us a son is born. Correct. For unto us. Sa atin ipinanganak na. Ganon kasi Nandoon na siya. Sa Isaiah. ganon kasi nungaling itong mga ngaral sa ibang reliyon, bro. Kaya nga ang ulitin ko naman yung mga scholar sa Katoliko, mga reliyon. Naku, Hindi nila binasa yan. Alam mo, binaano nila, bro eh. One time nagkaroon ako ng kadebate, bro. Pinipili. Alam mo, ang sinasabi sapagkat sa atin ay ipapanganak, sabi ko, lagot ka ngayon pag ako ang tatayo. Ang binasa niya, bro, sa Isaiah 9:6, sapagkat sa atin ay ipapanganak. Sabi ko, Wala pa, hindi pa napanganak. para patunayan si Kristo, Ipapanganak. bro. Para patunayan si Kristo, sabi niya ipapanganak. Pero nagsisinungaling, mabubukom eh. Kaya dapat sa ano pa lang, maingat na eh. Kasi malalaman at malalaman na ipinanganak na yan. At kapag ka, itatanong mo sa aming mga Muslim, kung hindi si Jesus Christ yan, sino yan? Ayun na nga. Yun ang magandang tanong. Maraming kandidato dyan. Mismo ang Biblia ang sasagot na. Ikaw muna, bro. Baka may Alam mo, maraming kandidato dyan. Oh. Even si John the Baptist, kandidato dyan. Oo. Sa batang ipinanganak na yan. Pero kasi ano eh, panahon Alam pa ni mo, Isaias yung eh. Panahon pa ni Isaias. wala pa yung sila Moses, nandun na yung bata na yun. Oh, sa panahon pala ni Isaias, Yung pinanganak na. Isaias nandun na yun eh. Alam mo, hindi ka na lalayo, bro. Kung hanapin mo ang kasagutan kung sino ang batang tinutukoy sa Isaiah 9:6, huwag ka nang pumunta doon sa panahon ni Moses or sa panahon ni Kristo. Bumalik ka lang na isang pahina. Diyan mismo sa Isaiah. Isaiah. Malalaman mo kung sino ang tinutukoy noon. Ayun Basahin na. natin. Ang pangalan niya si Maher. Maher. Alam mo, Brad, yung Hindi alam ng pastor yan eh. Si yung- Maher pala yun. Pag-aaral namin ng Biblia, ako ba, pinag-aralan ko yan. Ang dami ako nakita.
nasabi ko, bakit ganito ang nangyari? Unang-una, yung titulo ng, ano yung title ng unang libro mo, Genesis? Anong nakasulat doon sa titulo niya? Aklat ni Moses. Basahin ko dito bro ha. Aklat ni Ang Moses. unang aklat ni Moises. Ang unang aklat ni Genesis Moses. niya. Ibig sabihin, si Moses ang sumulat. Okay. Wala pa. Ngayon, basahin mo ang unang bersikulo ng Genesis. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Tuloy. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. Tuloy. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Anong nakita mo mali dyan? Espiritu ng Diyos. Yung tubig. Ano, Wala pa ng siyang tubig. naglikha. Yung bakit, saan nang galing? Bakit may tubig na? Correct. In the beginning, God created the heavens and the earth. And the earth was without form and void. And the Formless. Spirit of God was moving over the face of the water. Saan nang galing ang tubig? Kaya nga yung mga... Ayun ba yung sulat ni Moses? yung mga scientists hindi naniwala dyan sa unang... Hindi sulat ni Moses, yan narrator ang nakasulat yan eh. Correct. Hindi si Moses ang sumulat niyang libro niya. Asunod, Exodo. Libro pa rin ni Moses. Okay, Exodus. Ganun lang. Apat yun eh. Apat na libro yan eh. Lima bro. 5. Ay, books of 5. Ang ikalawang aklat ni Moises. Yun, ikalawang aklat ni Moses. Hmm. Ang ikatatlong aklat ni Moses, ang ikalima. Yung ang tawag dyan sa lima na yan, Torah. Yung Torah sa Islam, Taurat. yung Taurat. Hmm. Yun ang aklat ni Moses, 5 books. Yung tawag sa Katoliko niyan eh, Pentateuch. Pentateuch. The 5 books. The 5 books of Moses ang tatag nila. Unang ano pa lang ng Genesis, mali na ang Biblia. Correct. Una pa lang, ang unang sentence. Gusto mo dadagdagan pa natin, bro? Dagdagan mo. Si Moses, patay na, nakapagsulat pa, bro. Si Moses, ha? Patay na, nakapagsulat pa. Siya man kaya ang sumulat ng Deuteronomio Ayun hanggang na sa Genesis. Ganito ang sinasabi Namatay sa- na siya, nakasulat pa. Grabe, hindi ka panipaniwala, no? Genesis, Deuteronomio 34 at ang mga talata ay sa ano ito sa 6 hanggang 7, ganito ang sinasabi. At kanyang inilibing siya, grabe no, sa lupain ng Moab na nasa tapat ng Bitpeor. Ngunit sino mang tao ay hindi nakakaalam ng libingan niya hanggang sa araw Sino na ang ito. sumulat niyan? Sino ang naglibing sa kanya? Ang Diyos mismo ang naglibing. Kung patay na siya, paano Ayun siya na. nakakalibing? Paano siya nakasulat na namatay siya na inilibing siya ng Diyos? 7, at si Moises ay may 120 taong gulang nang siya'y mamatay. O, Sino yung sumulat na yan? dapat sinabi niya, at ako ay may 100 Dapat yun ang sinabi niya. bago ako mamatay. Kaya nga, Brad, kami, nung kasi nag-aral, wala akong reliyon ha, pero ang nanay ko katoliko, natural. Ay, nabinyagan ako sa katoliko eh. Pero nung malaki na ako, hindi ko man alam ano yung reliyon. Nung wala kang reliyon, bro Abdurrahim, wala kang kinikilalang Diyos. Wala. Ano Wala ang- akong kinikila. Hindi ko alam nga may Diyos eh. Hindi mo basta wala. Ang alam ko lang, kinikwento nila may Diyos. So nung ano na yung isip ko, inano ako ng isang Adventista, Adventista. Sabi niya, Brad, dapat sa iyo mag-Bible study. Yung, sabi ko, sige, alam mo yung kaya ako nag-Bible study dahil sa mga magandang mga dalaga. Babae ang Doon ka habol ko nainganyo. Doon ako nainganyo na mag-Bible study. Kaya pala inabot. After 3 months, sabi niya, Brad, pwede ka nang binyagan. Sabi ko, hindi. Mayroon pa akong hinahanap na wala sa inyo. Aha. Sabi niya, ano yung hinahanap mo? Sabi ko, basta mayroon, hindi pa. Pumasok ako sa Iglesia ni Cristo Manalo. Ang iglesia ni Cristo ka. Oo, ngayon yung uyab ko doon, napaanak ka ng pastor. Oo, Anak ka ng tatay mo, ang galit ko sa Tayo, teka pastor. mo, magagalit yung iglesia ni Cristo. Ah. Oo. Di, umalis na naman ako, hindi na naman natuloy. Pagkatapos yung saksi ni Jehovah,
Alam mo yung saksi ni Jehovah, maganda ang turo nila, iba ang Biblia nila. Iba kaysa yung mga Biblia nyo. May sarili silang Biblia. Walang yung mga mali dyan sa Old Testament. Sa kanila walang mali. Ganda yun. Wala talagang mali. Talaga ha? Oo. Nandyan pa ba yan ngayon? Andyan, mayroon sila. Sige, maganda yan. Yung si Joaquin, 8 years nung maghari. Sa Sa kanila, kanila, 18. Si Joaquin, ang isa 18. Wala sa kanila yung 8, puro 18. Grabe ha? O, inalis nila lahat yun. So maganda yung Biblia, ang saksi. Anya lang, ayaw ko naman doon. Yung binasa mo kaninang sa English, yung Isaiah 9:6, ang nakalagay doon sa bandang huli, ano yung Bisaya? Oo. Sa King James, and the child is mighty God. So ang mighty God, maliit, kaysa Almighty. Malaki ang Almighty. Almighty God tsaka mighty God. Kaya naniniwala sila na sa Jesus Christ is a mighty God. Yun ang ayaw ko sa kanila. Correct. Dalawa palang Diyos, yung malaki tsaka maliit. Allah. Mighty God tsaka Almighty God. Hindi, ganun yung Almighty, di ba? So, Malaki. dahil doon bro, na buksan ang isip mo na hindi pwedeng maging dalawa. Nag-aral ako. Kaya Kaya kami napasok sa Islam, kami dalawa, dahil sa Biblia. Dahil nga sa Biblia na yan, kami na ipasok sa Islam. Kasi lahat ng sinasabi dyan sa Biblia, ang gumagawa Muslim. Allahu Akbar. Kaya mo Mateo 5:17-18. Sabi ni Jesus Christ, I came not to destroy the law and the prophets, But to fulfill. Kasi wala siyang sariling dalang utusan wala. I came not to destroy the law and the prophets, but to fulfill. Ibig sabihin, yung mga naunang kasuguan, yun ang pinunta niya. Grabe, no? Para ipatupad, para tuparin. Mas madali daw mahanaw ang langit at ang lupa kaysa isang kaliit-liitang bahagi ng kautusan. Hindi maaris yun. Ay bakit inalis nila yung bakit inalis nila yung yung inalis nila yung wala na yung kamatayan. Bakit inalis nila na wala na yung kasuguan na yun? Sabi ni Pablo, wala na yun. Sabihin lang, bunganga mo na si Kristo ay niligtas ng Diyos, libre ka na, wala ka na kasalanan. Pero alam mo bro, contradiction pa rin ang saksi. Ayun na nga, contradiction pa rin. Yung sabi nila na walang bagong utos na dala si Kristo. Oo. May mabasa ako sa Biblia bro, meron siyang dalang bagong utos. Contradiction pa rin. Yung sadyan. Sa Juan nga. Sadyan yun. 13, versikulo 34. Kasi Brad, kung pag-aralan mo ang Biblia, ang isip mo maggulo. Kung hindi mo maano. That is why kailangan nating lumipat sa Quran. Kaya ngayon, natin sa paglipat mo sa Quran ngayon, ako nung nabasa ko na yung Quran, sabi ko, ito na yatang hinahanap ko. Masya Allah. Isip ko ba? Ito na yatang hinahanap ko. Kasi ang totoo niyan, kaya ako naging Muslim, kung lang yung parang hindi sinadyang pagkakataon bakit ako naging Muslim. Allahu Akbar. Talagang may accident. May accident lang. Natuluyan. Alam mo Brad, yung nangyari, kasi dati akong district manager ng isang international company. May training akong 3 Maguindanao. Sa Parang Cotabato. 3 Maguindanao yung training ko. Pinapakain ko ng baboy yun. Sabi ko, pag hindi ka kumain, hindi ka makapasa. Sabi ko, panit lang kasi ang nakalagay sa Quran. Teka, nung Kristiyano ka pa, yung Muslim, pinapakain mo ng baboy, pinakain ko ng baboy. Huwag sanang mangyari kasi sa'yo, Muslim ka na ngayon. Sabi ko, ang nakalagay lang naman sa Quran, huwag mong kainin yung laman. Yung buntot pwede. Yung buntot sa kabalat pwede. So, kunti lang kainin mo. Pag hindi mo kainin yan, hindi ka makapasa. OJT ka sa akin Kumain para lang makapasa. Yun na. Sabi ko, bro, ano yung Muslim? Bakit ayaw mo kumain ng baboy? Ano ba yung Muslim? Sabi niya, ganito, ganyan. Meron ba kayong pamphlets na mabasa? Sabi niya, meron. Binigyan ako. Ay, binigay pa sa akin. Yung galing pa kay Najib Rasul na gawa ni Najib. Yung nagkaguliyan. Doon ko nabasa ngayon, sa libro na yon. Uy, iba ito iba pala ang Muslim. Yun, doon, nag-research ako.
Akbar. 12 years bago ako nag-shahada, 12 years pinag-aralan yung Islam bago ako nag-shahada. Masya Allah. 12 years. Eh di pakinggan naman natin si Brad Omar. Hindi pa natin napakinggan ito bro eh. Ano naman ang kwento niya sa Ilang- kanyang Ano yung tribo mo nga, pagyakap ng Tagalog? Islam? Tagalog ako, bro. Sige daw. Si Bro Omar. Sige daw. Pakinggan natin si Bro Omar eh. Ako, bros, siguro, kadar nga yung pagiging Muslim ko. Kasi, yung mga magulang ko, mga Roman Catholic. Tapos, kumpleto kami ng libro ng mga katekismo. Mga nag-aaral sila sa mga ano talaga, mga rule by priest. So, wide reader po ako. Basa lang ako ng basa. Pero hindi ko maramdaman yung talagang tunay na Diwa. Tunay na diwa aral. ng relihiyon o yung tunay na Doktrina. ano ng Diyos, sino ba talaga ang dapat kong sambahin. So, ano lang, punta ako simbahan, ganyan. So, parang wala lang. Kung saan meron, doon ako, agos lang. Pero hindi ko maramdaman talaga. Hanggang sa isang, ano lang, napadaan ako sa isang agency kahit wala naman akong planong mag-abroad. Nadala ako ng agency, dinala ako ng Saudi Arabia. So kahit ayoko na, atras na ako dahil wala sa plano ko. Nadala pa rin ako sa Saudi Arabia. Hanggang sa pagdating ko doon, siguro wala pang isang buwan, meron na akong natanggap na kopya ng Holy Quran. Na may English translation. Allahu Akbar. So, focus lang ako doon, bro. Basa lang ako ng basa sa gabi kasi alam mo na pag nasa abroad ka, ano lang, yung wala kang kasama, wala kang kakampi. Wala kang libangan. Wala kang libangan talaga kasi nasa disyerto. Ibawal doon. Nasa gitna kami ng disyerto. So, pagkatapos ng trabaho, basa ako. Puro Quran lang. Laging yan. Translation. Hanggang sa naisip ko, ang ganda ng mga kwento sa Quran ang nababasa ko. Hanggang sa may nakita akong nagpe-pray. So parang nayaano ako sa kanya. Napakaganda pala ng Muslim. Kahit wala akong ka-idea kung ano bang ang Muslim. So nakita ko nagpe-pray. Sabi ko, ito ang gusto kong ibigay dun sa tagapaglikha ko. Yung tamang paraan na pagsamba. Sabi ko, ganyan din ang gusto kong gawin. So ako study, hindi pa uso ang mga dawa-dawa nun sa mga kagaya sa panahon ngayon. So, ano lang, hanggang sa inalam ko lahat ko anong mga dapat gawin ng isang Muslim. Mag-fasting ako, mag-pray ako sa umaga, gabi, gayahin ko yung hanggang sa anhin ko na. Pero hindi ka pa nag-Muslim noon? Hindi pa ako nag-Muslim, bro. So, ginagawa ko yung kung ano yung mga ginagawa ng mga Muslim. Hindi ako makapagtanong kasi mga Saudi yung mga kasama ko, mga Egyptian. Wala akong kasamang Pilipino. Nagkataon pa na naka-isolate ako sa mga Pilipino. Dahil technician ako, ang kasama ko, Egyptian. So, para talagang, mapag-isa ba? Makapag-isip ng Hanggang sa natagpuan ko na ng sarili ko, ginagawa ko na lahat yung mga tungkulin ng Islam. Hanggang sa sinabi sa akin nung kakwarto ko, hindi ka dapat nagpa-fasting kasi hindi ka nagpipray. Allahu Akbar. So, nagpray na ako, nakasama nila. Nung nagpipray na ako kasama nila, sabi niya, hindi ka dapat nagpipray kasi hindi ka pa naman nag-Muslim. So, sabi ko, tinitignan ko muna, baka hindi ko kakayanin ang pagiging isang Muslim. So, ilang araw na ako ng Ramadan, hindi ko isang linggo na yon. Tapos nagpe-pray na rin ako umaga sa kagabi lang. Hanggang sa ako na mismo yung nanalangin ako mag-isa sa kwarto ko. Sabi ko, Lord, kung talagang tatanggapin niyo ako bilang Muslim, bigyan niyo ako ng lakas ng loob. So, ilang gabi kong inaano yun, natatakot ako mag-Muslim. Hanggang sa narinig ko na lang yung adan ng siguro mga alas 12 ng gabi. Naririnig ko yung adan. Call to prayer. Hanggang sa kinikilabutan ako. Hinahanap ko yung magandang boses ng adan. Hanggang sa lumabas ako ng bilya namin. Nasa taas kami ng bundok. Wala akong makitang nag-aadan, pero naririnig sa tenga ko ang sigaw ng Allahu Akbar.
At simula nung kinabukasan, hindi ko na pinalagpas pa yung pagkakataon. Nagsiyada ka na. Nagsyada na ako. Masya Allah. Alhamdulillah. Ilang taon na? Mahigit 20 taon na po akong Muslim. 20? 20 years? 20 years na. Ikaw bro, ilang taon ka na? 94. Since 1994. Hmm. Ikaw bro, Kami, sabay kami. so kayo talaga ang pinakamatanda. Ako 94. Akong pinakabata. Ano sa'yo bro? 96? 93. 93 ka? Oh. Ay, si ma- brother! Mas matanda pa siya, isang taon sa amin. 94 kayo, 93 si brother Omar eh. Ako, Ako, 97 ako eh. March March 94. 1994. Nako, naunahan ka bro. Nauna ako sa kanya isang araw. Nauna pa siya pala sa akin. Ano siya na isang taon? Mas nauna ka pa isang taon. Dumating ako sa Saudi Arabia 93 March. So mga ano lang July start ng Ramadan nakapag-Muslim na ako. Alhamdulillah, mashallah. Alam mo kaming dalawa? Tagpo tayo. Kaming dalawa lang ang sa aming grupo, mga 20 kami noon. Ngayon dalawa na lang kami naiwan. Bakit namatay na sila? Ang iba namatay, yung iba balik alsa-baso. Di ba may dapat may alsa-masa? Yung kanila alsa-baso, balik. Sa baso. Tagay. Tagay. Marami sa aming kasamahan ang ang bumaliktad kasi yung pag-Muslim nila may mga dahilan ng iba. Ang karamihan sa kasamahan namin dahil sa babae. Oo nga kasi lalo na di ba sabi yung iba nga pumapasok sa Islam para magdagdag ng mga baka sila baliktad sila. Yung iba, gayon na pinakasal namin, yung pinakasal niya yung pare man yan. Imam yan, nagkakasal yan. Pinakasal siya isang kapitan sa pulis. Pinakasal namin sa Davao. Yung pala may kabit. Yung pinakasalan niya, kabit niya, papailan siya ng kaso ng misis niya sa Maynila. Nag-Islam, nagbalik Islam para lang hindi siya hindi mapailan ng bigami. Pero napailan pa rin. Ginagawa nilang sangkalan. Ginawa nilang scapegoat ay yung Islam. Anyway, diyan mo makikita bro na ang Islam ay solusyon ng problem. Diyan mo makikita, solusyon pala talaga ng problema ng tao itong Islam. Kasi, magkagin mo. Yes, May kasabihan si Rasul Rosadi. Yes. Sabi sa Rasul, likuli dain dawa. Lahat ng problema ay may Solusyon. Lahat may sakit ay may gamot. At ang solusyon nasa Islam. Kasi katulad ni Freddy Aguilar, takot na mapailan ng kaso na sa sa mga yung batang niya. Ngayon, para ma-solve yung kanyang problema. Minor yung asawa niya eh. O, di ba? O meron pa isang ngayon, yung parang gagong abogado na sabi niya, patayin niya lahat ng mga Muslim, pati mga ipis. Oo. Ngayon, nagka-problema siya, browsing. Kasi pagkatapos ng kanyang pahayag na patayin niya daw yung mga Muslim dito sa atin, pati mga daga, siguro ang tingin niya sa mga daga, Muslim din, mga ipis, patayin niya. Nagka-problema yata dahil parang hinahabol ng parang pati sa anino niya takot na siya Bro Omar. Kasi dito, hindi siya paglabas ng bahay may Muslim. Pagpunta doon sa may Muslim, palengke may Muslim. Ngayon nakilala siya, ay ikaw pala gustong papatay sa amin ha. Alam mo ginawa Bro Abdul Rahim? Nag-Muslim. Nag-Muslim din. Alam mo dito, 4 months kami dito, may nag-treat na sa amin. Dito sa region dito. Nag-text. Sabi ko sa kanya, bro, dyan sa may labasan, yan, tinuro ko yung labasan dyan. Nandiyan kami naglalabas, naglalakad lang kami. Kung gusto mo kaming patayin, ay pasalamat kami, hindi na kami magka-problema. Hindi na kami magpa-ospital. Diyan, bantayin mo kami. Nandiyan kami maglabas mamaya. Tinatakot mo kami. Wala naman kaming naubos na yung takot ko. Wala na. Anyway, wala nang sasarap pa bro na ikay mamamatay sa pagsisilbi mo sa iyong relihiyon, sa Allah. Kaysa naman mamatay tayo sa tabi-tabi, namatay ka sa sakit o namatay ka sa katandaan, dito ka na mamatay sa ating relihiyon. Alam mo yung... Sahid ka pa bro, no? Ito ang dakilang pag-ibig ko kay Jesus, ang dahilan kaya ako napasok sa Islam. Itong kitab na to. Alam mo, kaming dalawa, yung lahat ng sinasabi sa Old Testament tsaka New Testament ng turo ng Biblia, yun ang ginagawa natin ngayon.
yung ginagawa natin yun, ang turo ng ano. Paano si Jesus Christ magdasal? Oh. Yung mga unang mga propeta, paano sila magdasal? Nakatuwad, sabi niya. Lahat. Yung mga sistema ng kanila mga baro. Mm. Tingnan mo yung si Virgin Mary sa picture. Ano yung suot niya? Suot ba Kristiyanos yun? Hindi Muslim yun. Muslim. Suot ng Muslim yun. Kaya nga, sabi ko, ang lahat ng turo ng Biblia na nakasulat na nabasa ninyo, yun ang ginagawa ng mga Muslim. Kaya nga kami, kaya nga, dalawa kami, na kaya pumasok dito dahil sa Biblia. Masya Allah. Allahu Akbar. Dahil sa Biblia, kaya kami napasok. Ang problema naman, yung Biblia naman ninyo, ang daming klaseng Biblia eh. Samantalang ang Quran isa lang. Wala kang ibang bersyon na may bersyon na ganito, ganyan. Isa lang. Ay samantalang ang Christianity, tingnan mo, yung Biblia nila, ilan man lang yung 10 Commandments? 10. Kasi Kaya at random mo yung mga 10 na pastor, 11. tanongin mo siya, Pastor, memorize mo ba yung 10 Commandments? Hindi makamemorize. Sa bawat 10, siguro mabuti na may isa makamemorize ng 10 Commandments. Sa kanilang Biblia yan. Yung may bagong 10 Commandments ngayon bro, yung revised na 10 Commandments. Pinopost yan sa bawat, sa mga simbahan ng katedral. Minsan makikita mo yan bro 10 utos ng Diyos. Hindi yung nakasulat sa Exodus. Nasa harap ng katedral, mababasa mo yan 10 utos. Ni-revise nila ang 10 Commandments. Pero hindi ako naniniwala bro na ang utos ng Diyos ay 10 lang. Alam mo kasi, Dami! ang nangyari, kaya nagkabikos-bikos ang Christian religion because of Pablo. Kay Paul Turo, kaya nagkabikos-bikos ang Biblia. Bakit nagkabikos-bikos? Sino pala yung Pablo na yun, bro? Abdurrahim. Alam mo At yung siya si ang Pablo naging na yan, salarin. hindi man yan disciple. Hindi. Sino pala yan? Ordinaryong tao yan, ordinaryong kriminal yun. Ordinaryong kriminal. Mm. Meron ba tayong mabasa na siya'y kriminal? Marami. Okay. Marami mabasa dyan. Correct. Alam mo yung turo niya, sabi niya, huwag na kayong Hindi kaya sasabihin nila, yung pagiging kriminal niya, iba yun sa nung nagbago na siya. Diba? okay yun. Tingnan mo ang New Testament composed of 27 books. Ang New Testament na 27 books. Ang 4 lang dyan, ang tawag nilang Injil, in the Gospel. 4 lang. Matthew, Mark, Luke, andyan. The rest is sulat. Letters to the Corinthian, to the Roman, Philippians, to the Philippians. Thessalonians, Puro sulat ni Pablo. Ang Galatians. sabi pa doon, in my own handwriting, I write this letter to you. Nasa Biblia. Kaya sabihin mo, salita ng Diyos yan. Banal na kasulatan. Ang salita ni Pablo. In my own handwriting, I write this letter to you. Maniwala ka doon? Grabe, So, ha? hindi mo pwedeng sabihin nyo na ang New Testament ay di sampulan natin. Holy Bible. Sampulan natin ito si Pablo bro. Sampulan natin. Sabihin nila nandiyan man yung Bisaya ni Brother Hussein. Pabuklat natin sa kanya yan. Sampulan natin kasi baka isipin nila gumagawa-gawa tayo ng ating kwento. Gumagawa tayo ng ating sariling Oo. So, sino ba itong si Pablo? Ayon sa Biblia, hindi ayon sa amin ha. Kasi kung ayon sa amin, lumalabas na paninira yun bro Omar kung ayon sa atin. Siguro mas maigi kung ayon mismo sa Biblia. Alam mo, katakataka sa bagay, para sa akin, hindi naman talaga dapat ipagtataka ito Pero ayon sa Biblia bro, ito pa lang si Pablo ay presidente ng mga makasalanan. Kaya sabi ni brother na kriminal yan, totoo yan dahil siya nga ang presidente ng mga makasalanan bro Ayon sa Biblia, si Pablo ang presidente ng mga makasalanan. Saan po natin mabasa yan? Ito, basahin ko bro Jose, sa unang Timoteo 2 at ang talata ay 15, ganito ang pagkasabi. Tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang pangulo sa mga ito. Bro Abdurrahim,
inaamin ni Pablo na siya ang pangulo Mm. ng mga makasalanan. Ayun ang- Imagine, paniniwalaan mo doon mo iasa sa kanya yung kaligtasan ng kaluluwa mo. Doon sa taong hindi lamang ordinaryong makasalanan kundi pangulo pa ng mga makasalanan. May idadagdag si Brother Jose sa kanyang Bisaya na Biblia. Tungkol kay Pablo ito, babasahin ni Brother Jose. First Timothy? No, unang Timoteo 2:15 habang hinahanap niya, dadagdagan natin. Tungkol pa rin ito sa kay Pablo. Nakita mo, bro? Kasi pakibasa ko, bro. Kung Dos, lana. dos. 15. 15. First Timothy? Oh, 1 Timothy 2:15. 2:15. Okay, nakita na. Yeah. Okay, sige. Ikra. Iba mo Wala ito. nakita. Iba mo ito. Alay, lagi ng Biblia ni mo, bro. Kaning Biblia na ko, Biblia ni mo. Di Maluwas pareho. pila, nga, anak mo sana? Oh, sige. Paano babae, maluwas pinagis pa panganak? Di na mo, oh. First Timothy. Normal kasi ang Biblia magkakaiba naman talaga eh. Iba yung laman ng Biblia mo, iba rin ang laman ng Biblia ko. Normal Chapter yun. 2, verse Oo. 15. Yes, Oo. 15. Ganon naman talaga ang Biblia. Pero di bali, ang pinaka-punto po namin kung bakit namin tinatalakay dito ini-emphasize si Paul. Kasi si Paul naman talaga, bro, ang real founder ng Christianity. Mabasa It is not Jesus Christ. Hindi si Kristo ang founder ng Christianity, kundi si Pablo. Dahil siya ang mas marami siyang sulat, mas marami siyang aklat na nandito sa Bagong Tipan kaysa kay Jesus Christ, di ba? 4 lang kay Jesus Christ. Diyan. Granting, nasa kanya yun, pero hindi tayo naniwala. Yung the rest, yung 13 ka mga sulat niya. O kanya yun, bro. 14 yun. O 14. O ngayon, siya ang real founder ng Christianity dahil siya naman talaga ang nangaral mula Asia Minor papuntang Europe, sa Italy. Yung pangaral niya ng kanyang reliyon, pinaghalo-halo niya yung doktrinang napag-aralan niya sa kanyang pagiging Hudyo, kasi Judaism nga, mula sa kanyang maestro na si Gamaliel, at yung Zoroastrianismong paniniwala, kasi yun ang kumbaga laganap sa kanilang lugar, bro, yung paniniwala na yung mga Magyans, no? Yung mga Zoroastrians. So Zoroastrians, Judaism, at saka yung kanilang sariling pilosopo, pinaghalo-halo niya ito, ang resulta Christianity. Alam mo, Brad, yung Kristyanismong salita, Christian, Kristyanismo, Alien yan kay Jesus, hindi niya galing alam yan kay Pablo. Nung sa Old Testament, wala kang mabasang Christian. New Testament, except sa 4 na libro, yung Injil, Mateo, Mark, Luke, andyan, wala kang mabasa dyan na salitang Christian. Mabasa mo lang yan doon sa kay Pablo na, sa kanyang, Now, ito, Brad, pakibasa mo nga, tingnan mo nga dyan sa Tagalog mo, yung Roma 3:28. Basahin ko Sa Roma 3:28. Ganito po ang sinasabi sa Roma versikulo 28. Kaya nga, maipasisiya natin na ang tao ay inaaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Yun, wala na daw ang kautusan. Hiwalay sa gawa ng kautusan. Ituloy mo sa 4:2. Roma pa rin. Sapagkat kung si Abraham ay inaring ganap sa pamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri datapwat hindi sa Diyos. Alam mo, yung ang binibigyan niya ng emphasis na yung gawa, wala na. Useless na. Wala na yung gawa. Ang sabi ni Jesus Christ, I came na to destroy the law and the prophets. Kung hindi, ganapin, gagawin. Kaya sabi ni Jesus Christ, yun sa Mateo, mas madaling mahanaw ang lupa. Ito. At ang langit madaling mahanaw. Kaysa isang kudlit ng kautusan, dapat matupad lahat. Kaya nga ang sabi ko, sino ngayon ang paniwalaan natin?
Si Jesus Christ o si Pablo? Si Pablo sinungaling yan, di dapat paniwalaan. Ayun na nga. Basa. Sino ngayon ang paniwalaan ninyo? Jesus. Si Jesus Christ dapat. Correct. Si Pablo Halimbawa, sinungaling eh. marami kasing nakasulat dyan sa New Testament. Gaya ni yung Juan. Yung sinabi ni Juan na, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. John 3. Ngayon, yung si John na yan, hindi yung ang John na John the Beloved, yung apostle ni Jesus Christ, hindi yun. Hindi, writer lang yun, maaring nakapangalan lang yan si John. Ngayon, sinong paniwalaan mo? Si Juan o ang ibang mga propeta na sinabi niya na si Jesus Christ daw is the only begotten Son. Pag sinabi mong begotten, may involved na babae dun. Grabe, no? Pag sinabi mong Bigatin bigatin nga. yun, may babae involved. Okay, bigatin Ibig nga. sabihin, may nanay si Jesus Christ. Tingnan mo sa mga dasal ng mga Katoliko. Ngayon, yung kanilang tawag doon sa umaga, sa hapon, Misa. hindi yung may tawag sila. Rosary. Ha? Rosary. May mga rosary nila, sabi niya, Hail Mary, Mother of God. Narinig mo yun? Sa mga dasal nila? Mga Hail Mary, Mother of God. Paano nagkananay ang Diyos? Dahil nga doon sa turo ni Pablo. Dahil nga sa turo ni John pala. Ang sabi niya, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Okay. Tama yan, Brad. Oh. Sinasabi nila sa kanilang dasal, pero may mali sa Biblia niyan. Kasi sa Biblia, kung totoo na si Kristo ay begotten Son of God, bakit sa Biblia ang Diyos meron pa siyang panganay na anak? Ayun na nga eh. At ang mahirap noon, yung panganay niya, dalawa. Dalawa. Hindi lang dalawa, marami. Marami pa. Marami. Pero basa ko, dalawa Ay eh. si David, panganay niyang anak. Ay si Ah. Solomon. Panganay Now, niya. mayroon pa diyang isa, no? Yung sabi mong siya ang ama ng Diyos. Now, kung tingnan mo ang Genesis, ang daming anak ang Diyos. Yung Genesis 6:4 yata, Basahin natin. yung mga anak ng Diyos na Bumaba. nag-asawa sa mga anak ng tao. Mga anak niya, mga malilibog na anak yun. Oh. Kasi- Tingnan mo ang anak ng Diyos diyan sa Biblia yang hawak ni Brad. Sige. Biblia yan. Banal na aklat yan kung sabihin mo, banal na aklat. Basahin mo, Brad. Kapitulo 6, Genesis 6 verse 1 hanggang 2. At nangyari nang magpasimula na dumami ang mga tao sa balat ng lupa Yun, tayo na yun. at mga kaanak ng mga babae, na nakita ng mga anak ng Diyos, mga ang ginamit dito, Ang dami. na magaganda ang mga anak na babae ng tao at sila'y nangagsikuha ng kani-kanyang asawa sa lahat ng kanilang pinili. Grabe. Mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, marami siyang anak. Marami siyang anak. Tingnan mo Maliban yan. yan, bro, idadagdag ko, basahin ko rin. Nabasa na rin lang natin itong mga, hindi, idadagdag ko na rin itong mga panganay niya. Kaya idagdag mo. Sa May mga- Israel, panganay niya. Panganay. Ito, basahin ko sa Jeremias. I-take note sa ating mga tagpalamati, ha? Para siguradong masabi ninyo na hindi kami gumagawa-gawa. No? Pwede nyo i-double check. Jeremias 31, versikulo 9, ganito ang sinasabi. Sila'y magsisiparitong may iyakan at may mga pamanhik na aking papatnubayan sila. Akin silang palalakarin sa tabi ng ilog ng tubig, sa matuwid na daan na hindi nila katitisuran. Sapagkat ako'y pinakaama sa Israel. At, ito bro, at ang Ephraim ang aking panganay. Panganay. Sinasabi Yun. niya dito bro, So, dalawa na sila panganay. ang panganay niya si Ephraim. Mm. Meron pa siyang isang panganay bro, aside kay Ephraim, meron pa siyang isang panganay, hindi si Ephraim. Eto, alamin natin kung sino itong isang panganay ng Diyos. Sinasabi naman ito sa aklat ng Exodus 4 at ang talata ay 22. Si Ephraim kaya ito? Ito sabi niya, at iyong sasabihin kay Paraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Israel ang aking anak, aking panganay. Israel pa rin. Ang Israel, panganay niyang anak. Panganay niya. Ibig sabihin si Jacob yun. Kasi Jacob. Yan yung isang pangalan niya bro eh.
Ngayon, itong si Ephraim naman, sinasabi ng Diyos, panganay niya. O di dalawa na bro. Meron pa siya mga malilibog na anak na nakipag-sex sa tao. Mga yan eh. So, ibig sabihin, hindi natin malaman kung ilang number yon. Tapos, sinasabi niya, si Kristo, bugtong niyang anak. Ay napakalaking kasinungalingan na. Dahil meron siyang nag-iisang bugtong na anak, may dalawang panganay, meron pang mga malilibog na mga anak, bro. Ano ba talaga ang katotohanan ayon sa sinasabi ng ating malulahating Quran? Meron ba siyang anak, brother? Wala. Jose? Wala. Ganito ang sinasabi sa chapter 6 ng ating malulahating Quran. At ang aya ay 101. Ganito ang sinasabi. Okay. Gusto mo magbasa, bro? Jose? Memorize ko ng mabuo. Sige, bro. Memorize mo. Anna yakulu lahu waladun. Allahu Akbar. Ah. Siya ang pinagmulan ng mga kalangitan at kalupaan. Paano siya magkakaroon ng anak gayong siya ay walang asawa? Common sense lang, bro. Binigay ng dakilang tagapaglikha. Common sense. Paano siya magkaroon ng anak eh wala nga siyang asawa? Yung mga taong gumagamit ng kanyang common sense, malalaman niya na ang Diyos eh wala talagang anak dahil sabi na wala siyang asawa. Eh alam, paano siya nagkaroon ng anak kung ano siya, nangabit siya, bro? Ano? Ngayon, dagdag na sinabi niya, bro, sa chapter 19 ng malulhating Quran, Suratul Maryam ito, at ang mga talata ay sa 18 hanggang sa 93. Basahin ko sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. Diretso na, Brother Abdurrahim. At sila ay nagsasabi, ang pinakamahabagin ay nagkaanak ng isang lalaki. Katotohanan, kayo ay nagtambad, nagtaguri ng isang kakilakilabot na masamang bagay. Napakasama pala nito, bro. 90. Na dahil dito, ang kalangitan ay halos mapunit at ang kalupaan ay mabiyak mula sa ilalim at ang kabundukan ay malansag sa pagkaguho. 91. Na sila ay nagpaangkin ng isang anak sa pinakamahabagin. At hindi katampatan sa kamahalan ng pinakamahabagin na si Allah na siya ay magkaanak ng anak na lalaki. Walang sino man ang nasa kalangitan at kalupaan ang paparoon sa pinakamahabagin na siya'y hindi isang alipin. Yun ang tamang title natin. Tayo ay alipin ng dakilang tagapaglikha. Hindi Alipin talaga tayo. Maging si Kristo nga, bro, Abdurrahim eh. Nagreklamo nga siya nung tinawag siyang anak ng Diyos eh. At tingnan mo ha, kung totoong si Kristo ay anak ng Diyos, itatanong natin kay Jesus Christ, ikaw ba anak ka ng Diyos, Jesus Christ? Alayhi salam. Tatanong natin sa kanya, tanggap kayo ni Kristo na siya'y anak ng Diyos? Basahin natin sa kay brother, ano na lang, bro. Brother Oms, Lucas, 4:41, bro. Ipaglilingkod sa atin ni brother Omar. Tingnan natin kung tanggap ni Kristo na siya ay Lucas 5. 4:41. Tingnan natin, bro, kung tanggap ni Jesus Christ na siya ay tawaging anak ng Diyos. Ganito ang sinasabi. Ikra. At nagsilabas yon sa marami ang mga demonyo Grabe, demonyo ha. na nagsisigaw at nagsasabi, ikaw ang anak ng Diyos. At sinasaway sila na di niya sila tinutulutan magsalita sapagkat naalaman nilang siya ang Kristo. Nauna pa siya. Grabe, bro, Omar. Nauna pa siya. Lumabas ang mga demonyo ha, doon sa mga tao ha. Yung sumanib ang demonyo doon sa mga tao, dahil sa paglabasan. Tapos ang sigawan nila, ikaw ang anak ng Diyos. Sinisigaw nila si Kristo raw, siya raw ay anak ng Diyos. Sabi nila kay Kristo yun. Ano ang reaksyon ni Kristo? Sabi niya, sinaway. Sinaway sila. At hindi pinahintulutan sila magsalita. Dahil alam daw ng mga demonyong ito na siya ang Kristo or Mesiyas. Magkaiba yung anak ng Diyos at ang Mesiyas eh. So sabi, alam niyo na ako ang Mesiyas. Eh bakit niyo pinagsisigaw ako anak ng Diyos? Kaya si Kristo nagalit, bro eh. Nagalit si Kristo doon sa mga demonyo
na nagsasabing si Kristo ay anak ng Diyos. Sa mga tweet, Brother Abdurrahim, ang aral pala na si Kristo ay anak ng Diyos, ito pala ay galing sa demonyo. Mali yung galing nga sa ano yun eh. Demonyo. O taga Bisayo, Bisaya na to ha, kay dagang mga Bisaya nagapamati karon. Lucas 4:41. Gikan sa dagang mga tao nang gula usab ang mga yawa nga nagsiyagit. Ikaw mao ang anak sa Dios. Og gipinahan sila ni Hesus og sa dili pagpanugilon kay nasayod man sila nga siya mao ang Mesiyas. Klaro bro, Abdurrahim. Alam mo, Brad, mayroon pang isa dyan sa Biblia Sige. na hindi ka maniwala. Nauna pa siya kay Kristo. Grabe ha? O, Sino kaya yan? basahin mo nga, Brad. Basahin natin. Salmo. Psalms, ano yung Brad? Psalms, nauna pa siya kay Jesus. Kilala ko yan kung sino yan. Oh. Kilala ko yan. Nauna pa siya kay Jesus Christ. Una pa siya kay Jesus Christ. Kilala ko yan. Siya lang ang pinakauna sa lahat. Solomon yan eh. Yun, nakasulat sa Biblia. Hindi pa- Mabasa mo maya. Correct. Ito yan. So, ito, kung gagawin mong Diyos si Jesus Christ dahil sa sinasabi na before Abraham was I am, ganun yung Brother Abdurrahim eh. Mas sobra pa yan. Before Abraham was I am. Bago daw si Abraham, sabi ni Kristo, Naana siya. kung gagawin mong Diyos, Ayun, mas nauna pa yan kay Abraham. at yun ang gagawin mong 8 yun, Brad. Oh. 2:8 siguro. na yun ang gagawin Psalms mong 2:8. yun ang gagawin mong evidence na si Kristo ay Diyos dahil mas nauna pa siya kay Abraham. Mas malupit itong babasahin namin ngayon dahil mas nauna pa siya sa paggawa ng Wala pa ang mundo nandyan na yan. Brad, basahin mo sa Kawikaan. Sa Kawikaan yun, wala sa Kawikaan awit. yun. Wala sa awit yun. Kawikaan 8 at ang talata ay 22. Ganyan Ayun, sabi. 8:22, Brad. Kawikaan. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad. Yun. Bago pinasimulan ang kanyang magawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw mula nang walang pasimula. Bago nalikha ang lupa. Bago nalika ang lupa, nandyan na siya. Ako'y nailabas nang wala pang mga kalaliman. Nang wala pang mga bukal na sakayan ng tubig. Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas. Samantalang hindi pa niya nilikha ang lupa, ni ang mga parangman, ni ang pasimulaman ng alabok ng sanlibutan. Nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako. Nandoon na siya. Grabe, Tingnan no? mo ha. Nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman, nang kanyang pagtibayin ang langit sa itaas, nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman, nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan, upang huwag salangsangin ng tubig ang kanyang utos, nang kanyang iayos ang mga patibayan ng lupa, nasa siping nga niya ako, na gaya ng maninong manggagawa, at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw, na nagagalak na lagi sa harap niya. Alam mo, ang palusot nito ni Eli Soriano, sabi si Kristo yan. Si Kristo nga. Kahit sinong tanongin mo, si Kristo yan. Yung mga Christian, scholar, si Kristo yan. Sabi nila, si Kristo yan. Si Eli Soriano, sabi niya, si Kristo ang tinutukoy niyan. Tingnan mo kung gaano kasinungaling yan. Ayun na nga. Soriano, wala namang mabasa si Kristo yan eh. Tingnan mo yan. Ni Solomon yan eh. Si Solomon yan. Sabi niya, bago niya ginawa ang lahat, nandoon na siya eh. At saka hindi lang si Solomon, bro. Hindi lang si Solomon. Tingnan mo dadagdagan pa natin. Unfair naman kay Solomon. Paano ito? Meron pang isang ganun din. Sabihin mo na si Solomon lang ang nag-exist. Tawag kasi dyan is pre-existence. English. Hindi lang po si Solomon ang nandoon bago ginawa, kundi maging si Propeta Jeremias. Si Jeremias. Nandoon din siya. Tingnan mo, basahin natin sa Jeremias 1. Ang mga talata ay 4 hanggang sa 5. Ganito ang sinasabi. Ang salita nga ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, bago kita inanyuhan sa tiyan ay nakilala na kita. At bago ka lumabas sa bahay bata, ay pinaging banal na kita. Inihalal kitang propeta sa mga bansa.
hindi pa lumabas, Hindi pa lumabas, propeta na siya. kilala na siya ng Diyos. Ngayon bro, ang tanong is ganito. Alam mo, kapag sa Quran ang pag-usapan natin, lumalabas, hindi lang si Solomon, hindi lang si Jeremias, hindi lang si Kristo ang tinatawag na nag-exist sa mundong ito bago pa man ginawa Ang mundo. kundi tayong lahat. Pinapatunayan pa yun ng ating malulhating Quran pala, bro Abdurrahim eh. Saan natin mabasa sa Quran natin yan? Sa Quran natin, chapter 7 yan siya. At ang talata ay 172. Ganito po ang sinasabi. Ito ang confirmation ng sinasabi natin talata bro. Na hindi lang si Kristo ang nag-pre-exist. Hindi lang siya. Hindi lang si Solomon ang nag-pre-exist. Kundi lahat tayo, hindi ka pa sumulpot sa mundong ito, nag-pre-exist ka na. Meaning, before you exist, bago ka nag-exist, nandyan ka na. Ayan ang punto doon eh. Ganito sinasabi sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. At gunitain nang ang iyong Panginoon ay nagpalabas mula sa himaymay ni Adan ng kanyang mga anak at kaanak-anakan. Oh, kasama tayo doon, Brother Abdurrahim. Tingnan mo ha. Pinalabas ng Allah mula sa himaymay ni Adan yung kanyang mga anak at ang mga kaanak-anakan. Ano ang ginawa sa kanila at pinalabas? Ganito. At ginawa sila na sumaksi sa kanilang sarili na si Allah ay nagsabi sa kanila, hindi baga ako ang inyong Panginoon? Sila ay nagsabi, oo, kami ay sumasaksi. Marahil baka kayo ay magsabi sa araw ng muling pagkabuhay, katotohanan kami ay hindi nakakaalam nito. Bago pa tayo nag-exist pala, pinalabas na tayo lahat mula sa himaymay ni Adam at lahat tayo pinasaksi ng dakilang tagapaglikha na walang ibang Diyos na dapat kilalanin kundi si Allah. Siya lang. Kaya sa araw ng paghukom, hindi tayo makakareklamo bro. Bago ka pa nag-exist sa mundong yan, sa panahon natin, nakasaksi na pala tayo doon sa harap ng Allah na ikaw lang ang dapat naming kikilalaning Diyos. Ang tawag dyan pre-existence, yung binabanggit ng Quran, ng Biblia, na sinasabi na si Kristo ay nag-exist before pa ginawa si Adam or si Abraham. Hindi po yun matibay na patunay para paniwalaan mo na si Kristo ay Diyos. Dahil hindi lang siya ang ganun. Kundi lahat marami pa. Mayroon pa mas marami. Oo. So, Bro Abdurrahim, ang pinakamatibay dyan na dalil o patunay para kilalanin natin si Kristo na Diyos, pinakamatibay dyan, yung sinabi mismo ni Kristo na ako ay Diyos. Di ba? Wala nang higit na patunay doon bro eh. Kung sasambahin mo si Kristo, kilalanin mo si Kristo na Diyos, hanapin mo sa kanyang mga salita na sinabi niya na siya ay Diyos. Huwag yung galing kay Pablo. Kasi kung galing kay Pablo hindi ka panipaniwala kasi sinungaling si Pablo no? So, dapat galing kay Jesus Christ, Brother Hussein, na sinabi ni Kristo na ako ang Diyos. Para sa araw ng paghuhukom, hindi ka makaka-react. Kung tatanungin ka, bakit mo sinasamba si Kristo? Sabi, sa araw ng paghuhukom, kita-kita tayo. Bakit ka sumamba sa akin? Kasi sinabi mo Diyos ka eh. Saan mabasa? Ito, sinabi mo, Diyos ako, kaya sambahin niyo ako. Pero ang problema, Bro Abdurrahim, meron bang mabasa sa Biblia na si Kristo ay Diyos na sinabi niya? May mabasa sa Biblia na siya may Diyos. Ito, basahin na natin. Siya ay nagdasal sa Diyos. Basahin natin, Brother Abdurrahim. Baka sinasabi nila, gumagawa-gawa tayo. Ito sabi ni Kristo, sinabi sa kanya, Juan 20:17, sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong hipuin. Kay Maria yan, yung Maria Magdalena, yung babaeng may 7 asawa. 7 demonyo. Oo, 7 demonyo asawa. Ang kausap niya dyan, si Maria Magdalena. Kasi nung nakita siya ni Maria Magdalena na nabuhay, gusto siya akapin. Correct. Yun, sabi niya, touch me not, holy mitanire. Touch me not, huwag akong hipuin. Tuloy mo, Brad. Kaya nga si Rizal, hindi ito Kristiyano eh. Ako naniniwala si Rizal po, hindi yan Kristiyano eh. Dahil kung Kristiyano yun si Rizal. Si Rizal Muslim. Oo, bakit siya naniniwala na si Kristo hindi Diyos? Parintan ang paniniwala na si Rizal bro, no? Bago natin ituloy ha. Adlib lang tayo. Alam mo, sige. Si Rizal, hindi yun siya Christian. He's a Muslim. Exactly. Kasi ganito, kapag sa mga kolehiyo, nag-aaral ngayon mga estudyante, nakikinig sa atin, sa college, merong
merong subject dyan bro na the life, writings, the works of Dr. Jose Rizal. Ang sumulat niyan yung si Gregorio Zaidi ata, yun yung libro niya eh. Ngayon, Yung historian, si kapag Zaidi. Zaidi, nandoon nakasulat na si Rizal daw, meron siyang alam na ilang language yun, alam niyang sabihin, napakaraming lingwahe na. Linguistic, yun eh. Marunong siya magsalita ng English, Spanish, Italian, German. Ito, mas katakataka. Marunong siya magsalita ng Arabic. Sinabi doon. Now, sinabi rin doon kung saan niya nakuha yung pagsasalita ng German. Of course, nakapunta ng Germany. Yung pagsasalita ng Latin, nakapunta siya ng Roma. Pero bakit hindi sinabi doon Na nakapunta siya ng... yung pagsasalita ng Arabic? Paano nakuha yun? Sinabi doon na marunong siya magsalita ng Arabic, pero hindi kininto kung saan siya nakapag-aral ng Arabic. Di ba may missing link doon sa kanyang history, Brother meron. Abdurrahim? Kaya si Jose Rizal, ginawa na lang yung title ng kanyang nobela na No Limit ang Here, itong Juan 20:17. Kasi yun naman ibig sabihin ng No Limit ang Here. Huwag mo akong hipuin. Those that touch me not. Sabi niya ganito, sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong hipuin. Maalala ko noon si Jose Rizal nung na-exile sa Dapitan. Ayun na nga. Isa sa mga ancestor ko, si Father Sanchez, doon nanggaling yung pamilya namin sa kanya. Kahit na hindi siya nagkaroon ng asawa, pero maraming, alam mo na bro, nakadibate niya bro. At ang topic nila, si Rizal hindi maniwala na si Kristo Diyos. Nakadibate niya pa rin ito, si Father Sanchez, kamag-anak namin yun. Sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong hipuin, sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama, ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid, at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama, at inyong Ama, sa aking Diyos, at inyong Diyos. Ang liwanag. May Diyos siya. Ang Diyos daw natin, yung Diyos niya. Hindi yung sinabi ni Kristo na ako ang Diyos niyo. Kaya po, kung sasambahin natin si Kristo bilang Diyos, lagot tayo niyan. Dahil hindi sinabi ni Kristo. Blasphemy yun. Bigyan mo ayatan sa Quran. Suratul Al-Alif. Wa inallaha rabbi warabbakum. wa rabbukum. Sabi niya, at katotohanan, wa inallaha rabbi wa rabbukum. At katotohanan si Allah, siya ang aking Panginoon. Wa rabbukum. At inyong Panginoon. Ta'buduhu. Kahit sambahin niyo siya. Haza siratu mustaqim. Ito ang matuwid na landas. Hindi yung kay Yelo. Yung pagkamatay, yung pagbuhay niya kay Lazaro. Anong versikulo yung pagbuhay niya kay Lazaro? Sa Marcos, maraming Diyan. Diyan. Kay Lazaro, binuhay niya. Binuhay Binawag niya niya Lazaro. mula sa libingan. Isa lang ang niya doon, ang sinabi niyang maganda. Niya, humingi siya na sa Ama tulong. Sabi niya, Ama, tulungan mo ako. So sabi niya, kaya kung ginagawa ito dahil sa mga taong nandirito ngayon. Kasi marami ang gusto magsaksi kung paano niya buhayin si Lazaro na 4 days ng patay. Dahil sa mga taong nandito ngayon, para maniwala sila na ako ay sinugo mo. Ay, di basahin natin? Hanggang ngayon, basahin mo. Basahin natin. Kasi hanggang ngayon, ang paniwala nila si Kristo Diyos. Makapangyarihan. Dahil nakabuhay siya ng mga patay. Mga patay. Nagagawa ng mga milagro. Ganito ang sinasabi sa Gawa 2:22. Kayong mga lalaking taga-Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga-Nazaret, lalaking, hindi bakla bro, lalaki. Lalaki, brother. Lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan. Ayun. At mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo. Mga kababalaghan, mga himala na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Sa mga tuwid, hindi siya ang nagbuhay ni Lazaro, Brother Omar. Hindi siya ang nagbuhay sa mga kundi ang Diyos kasi sa pamamagitan niya. And also it is confirmed by the Holy Quran na yung lahat ng yaon, hindi talaga siya ang may gawa noon.
kundi ang dakilang tagapaglikha ang gumawa niyon. Saan natin mabasa yan? Daming talata sa ating maluwalhating Quran at babasahin natin sa ating mga tagapakinig ang sinasabi ng Allah bilang pag-confirm doon. Ganito ang sinasabi sa chapter 5, ang talata ay 110 sa Quran. Ganito ang sinasabi sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. At kung si Allah ay magwika sa araw ng muling pagkabuhay, O Jesus na anak ni Maria, iyong alalahanin ang aking kagandahang loob sa iyo at sa iyong ina nang ikaw ay aking patatagin ng Ruh al-Qudus upang ikaw ay makapangusap sa mga tao mula sa iyong duyan, sa iyong paglaki, at alalahanin ng ikaw ay aking tinuruan ng pagsulat ng Al-Hikmah, ng Torah at ng Injil o Ebanghelyo, at alalahanin ng iyong gawin mula sa malagkit na putik ang kasintulad sa hugis ng isang ibon sa aking kapahintulutan. Bro, take note mo yun, sa aking kapahintulutan. At hiningahan mo ito at ito ay naging ibon sa aking kapahintulutan. Biizni sa Arabic. At iyong pinagaling ang mga bulag at ang mga kitungin sa aking kapahintulutan. At alalahanin ng iyong ibalik ang malay ng patay sa aking kapahintulutan. Lahat ng iyon sa kapahintulutan. Pahintulutan niya. Wala siyang kapangyarihan, Wala. Abdurrahim. So, mga kapatid, dumating na tayo sa puntong hindi na sa amin, ilang gutlo na, isang minuto na lang. Ang masabi ko na sa inyo, sa mga giliw na tagapakinig, ang lahat ng papuri ay sa Allah lamang, ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Sa inyong lahat nakikinig sa amin dito sa buong sarangga ni General Santos at sa lahat-lahat ng inaabot ng programang Sa ito. buong mundo, dahil papakinggan din tayo sa buong mundo. Sa buong mundo na, sa lahat-lahat ng nakikinig sa amin, ito na ang aming paghuling paalam sa inyo, sa inyong lahat mga giliw na tagapakinig. Assalamualaikum. Okay. Bro Omar? Tapos na. Maraming salamat sa pag-anyaya sa Radio Alerto at kay Brother Khalid, sa inyo po mga kapatid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako personally, humihingi ako ng patawad kung sakaling may nabitawan akong salita in behalf sa aking mga kasamahan, sakaling may nasabi kami na maaring masakit, Brother Omar, sa mga tagapakinig natin. Humihingi po kami ng patawad. Hindi po namin layunin na kayo po ay saktan ang inyong mga damdamin o manira po ng ibang reliyon. Ang layunin po namin sa aming palatuntunan ay ang ipaalam sa inyo ang tunay na panampalataya. Nawa po maging daan ito upang tayo ay mamulat sa tamang paniniwala. At hindi kami magsasawang aanyayahan kayo sa pagsamba sa nag-iisa at tunay na Diyos na si Allah. Marami pong salamat. Ito po inyong lingkod. Ako po si Brother Khalid Sanchez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. At tungkol sa itong mga bisita, mga kauman sa dawa, kamuntas kaya abot sa oras dito, bisip nahulog sa pila ginawa, nahulog sa kibutan bulog. Karoon panahon na kay inuman itong Islamic Down there through Radio Alerto, sa nga itong manager na sa ibang military, o itong kapukapong technician, si Bong Nyitik. Kayong tam sa kinyahangan ni Iksonyo Kaliwatan, si Kitong Tagaliti, si Brad Jose Lucenyo, magbili po kaninyo ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Kailangan, Assalamualaikum. Brad, ano po tayo? Sila na po ng puli ba? Sila ang Mga gwapo. okay. Mga Bro, gwapo ba? Sila masunod. sila, anong relihiyon nila? Brad!